Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Tuesday, June 24, 2025 at akalain mo nga ba naman, nag-fill the gap si index nga natin. Ayan. So buti na lang nag-bounce tayo dito sa MA 100. So pero expected naman yung bounce natin yan dahil nga doon sa sinabi ni Donald Trump kanina umaga o kagabi sa kanila na ceasefire na si Iran at saka si Israel. Pero bakit yan? Parang nag-aanohan sila ulit, nagkakaroon ng bombahan ulit yung dalawa. Kaya medyo hindi malinaw yung yung ceasefire na sinasabi nila, or siguro gusto lang bumawi ng Israel kasi bumanat pa rin si Iran kahit na nag-agree na siya para doon sa kanyang ceasefire. Pero may nababasa akong article dito na agree si Iran natin. Ayan. So anyway, mamaya mas malinaw siguro yung balita niyan, pero yung futures na pinapakita ng US market at saka ng crypto, so bullish parehas. So maganda yung yung futures sa US, and nag-bounce na rin si crypto natin kasi nasa 105K na rin siya. So si PSE, sumabay din sa news muna na yon. Baka i-digest natin bukas kung tuloy pa ba yung gera doon sa dalawa na yon. So nag-up tayo. Malakas kanina eh. Nasa 1.6 o nag 1.7 pa tayo kanina. Pero nag-profit taking siya. So panalo yung foreigners kasi may 100 million net foreign buy kahapon. At ngayon nag-net foreign sell ng 286.36, halos 300 billion yung net foreign sell natin. Anyway, bukas pa siguro natin madadigest na maigi yung galaw ng market. Kung tutuloy ba na magde-drop or tama na muna yan. Nasa MA 100 yung index. So, nag-close tayo 6,292.75. Buti naman yung mga alaga natin. Nag-bounce kahit pa paano. Pero may mga iba na profit taking, di ba? Kagaya ni Plus, 5-6% kanina umaga. Pero tignan mo, nag-close lang siya is nasa more than 3%. Pero majority ng mga stocks natin ngayon, meron pa rin mga mapula dito eh. Majority ng mga stocks natin is nag-bounce, especially mga trending stocks natin. Okay? So, nauna sa listahan ko for tonight, si Bloomberry, nag-close siya ng 6.54%. Ayan. So, congrats dun sa mga sumalo kahapon. Malakas yung loob. Kasi nag-bounce na malalaki yung mga stocks natin. So, negative 5.74 million net foreign sell. Si Plus na alaga natin, okay, nag-doji, no? 3.41% and ayun, no, 70.38 million net foreign buy. Pero ang laging binabalita ni Bilyonaryo na nababasa ko sa kanya is yung iwalayan ng mag-asawa na CEO natin o may-ari ng company at saka yung kanyang asawa. Ayan, so kaya ito nagbenta siya yata ng 1.2 billion worth of shares ni Plus. Ayan. So anyway, tingnan natin. Pero nasa correction na si Plus natin. Double Dragon bounce din. Malakas din yung bounce niya, 8.49%. Ayan. Kaway-kaway doon sa mga kuha. Negative 28.62K net foreign sell. Tapos si PhilWeb, ayan, lakas ng bounce. 10.14%. So, pero hindi naman natin expected, di ba? Yung pagboba ni Donald Trump, hindi natin alam. So, nag-drop yung market. And then yung ceasefire na announcement niya, out of the blue din siya, nag-bounce yung market natin. So, 10.14%. And then si Converge, bumawi din siya, 4.6%. Meron tayong 24.54 million at foreign buy. And CPG, nag-bounce. Sama naman natin. Hindi natin pag-usapan to, pero mataas na to eh. 6.25% up, and meron siya 99.4K net foreign buy. Malit lang yung net foreign buy niya. Wala dito si CPG ah. Ay, andito pala. Oh. So, isa siya sa mga trending stocks natin. Okay? So, disclaimer guys sa mga bago sa channel natin and viewers, yung ating review is for education purposes lamang po. So, huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na po kung stocks yung bibili mo. And then, follow mo ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang po para update ka sa mga reviews natin. Or kung gusto mo, join ka dito sa trading community natin. Okay? So, buti na, hindi tayo napakat-loss. Tignan natin bukas. So, usual viewers natin, paki-subscribe na lang yung channel natin. Salamat po. Check na lang yung trending stocks. Hopefully, mabot ulit tayo ng more than 1K. Company reviews. Ayan. Check mo na lang. May nilad. October na raw, di ba? Profit or loss sa market, mga sample trades natin.
basic indicators, technical analysis, and fundamentals, yung mga risk management, plus yung PSE, stock market studies naman. Ayan. So, banas na banas ako dun sa nangyari kahapon kasi grabe nga naman yung, yung drop ng index. So, ang bilis ng drop kahapon, di ba? Pero ngayon is nag-uunahan naman sa pagbili yung mga nagbenta kahapon. Okay. And then follow mo ako dito sa ating Palawi Trader, Crypto to. Subscribe ka na lang po para update ka sa mga meme coins updates natin. Sa Facebook account na Palawi Trader para updated ka sa mga posts. Follow mo na lang po. And follow mo din po ako dito sa ating Facebook page. Bodega Peak, yung mga articles natin dito sa local market, mga learnings natin last time. Tapos sa Twitter, mining pa rin yung bakit kaya mahina yung mining stock? Sila yung saglit ating. Ayun, nag-aaway na naman yung dalawa. So si, saglit ito mga tayo, summary. Mining stocks pa rin yung tinamaan, no? Negative 2.04%. Bumawi na si Finance, malakas kasi yung drop kahapon. So, bounce siya 2.6% at saka si Industrial 1.41%. Pero malakas pa rin yung drop ng mining stocks natin. So, 286.36 million net foreign sale nga lang. And nag-close tayo is up tayo ng 1.2%. Bago natin basahin yung yung news, negative news na yun. So ito muna yung mga summary ng mga stocks. So ngayon naman, nasa kabilang side naman. Kahapon, karamihan is nasa kanan. Ngayon naman is nasa kaliwa. So puro winners. URC, lakas ng bounce, no? Bounce 7.56%. Si Bloomberry 6.54%. Converge 4.6%. CNPF 4.33%. Banco de Oro 3.3%. Puro 3% ang BDO 3.26%. Jollibee 2.73 and JT Cap 2.4%. Ayan, opportunity pala yung kahapon. So, nag-pull back si Emperador, negative 3.23%, SMPH, negative 1.13%, and Meralco, negative 1.1%. Okay? So, may mga tinatamaan pa rin. Ayaw mag-bounce yung ibang stocks natin. So, foreign funds sold, AUB, BPI, Metrobank, Security Bank, ACN, Meralco, SEC, DNL, MI, FB, Megawide, AC, AGI, Costco, PhilReits, MEG, MRC, SMPH, Globetel, Cebu, ICT, Bloomweb, Pure Gold, Robinsons Retail, EPX. Ayan. Foreign Funds Bot, BDO, CBC, Ferro, Alter, CNPF, Ion, Aboitiz Equity Ventures, Ali A REITs, Converge dito, MAC, Plus, at saka CPX. Okay, so ito na. Ito na naman, pang-bloopers na naman to. So mukhang ewan ko lang kung pull back. Pero dinadigest ng US market, okay naman yung futures eh. Pero nag-aaway ulit yung dalawa. Israel says Iran violates ceasefire order strikes on Tehran. Ayan. So medyo mainit pa rin siguro nga yung mga ulo ng mga leaders natin. Konting may mga namatay kasi nung nag-strike si Iran, di ba, nag-ceasefire, pero nag-strike pa rin siya sa Israel. May mga namatay, kaya bumabawi ulit itong si Iran natin. Okay, Cebu Pacific will maintain its scheduled flights to and from Dubai, starting that its Middle East route remains unaffected by the current political tension naman. Okay? Kaya lang, ang isang dyan, yung medyo confusing yung kay Donald Trump eh. So, ang sabi niya, sinabihan parang binuking niya yung Iran na sinabi na bobombayin nila yung mga base nila doon sa Iraq yata yun. So binomba nila pero wala naman daw namatay na tao doon. Tapos yun nga, inaano ni Donald Trump na salamat kay Iran. Nagsabi ka agad. So parang kumbaga orchestrated yung yung bawi nila kasi nag-retaliate syempre yung Iran doon sa sa pagbomba sa sa Fordo, di ba? Na nuclear facility nila. Okay. So anyway, magulo ang usapan. Trump announces Israel-Iran ceasefire timeline. Ayan. Kaya medyo nakakagulo eh. Plus, Binetes firm divest 1.2 billion shares of Plus. PHR remittances may fall 1.4%. Ibig sabihin, bababa din yung yung malapit na kasi yung sweldo dito eh. So, nagtingin kami ng mga yun ba, yung palitan ringgit to Philippines. So, tumaas ng 13.4 yata, pero kanina bumababa na. Kasi may ceasefire na siya. Ayan.
So hopefully yung increase ng oil sa Pinas is hindi rin siya matuloy kasi magtataas na naman sila eh. So the Philippine Stock Exchange has sanctioned two companies, Abra and Philab, over violations of disclosure rules. So PSE, ano to? Soon to be delisting. Si Philab. Philab yan. Philab. Ayan. Double check niyo po ako. Meron kayong Philab. Philab na ano, na stocks. Magdi-delist na yan. Baka maiwan yung shares nyo. Ali, share buyback pa rin. AJ Costco, Mrs. Yi, Fruit, Cebu, Ali SMPH. Share buyback dun po. Ayan. Ito yung statement ni Donald Trump kaninang umaga, has been fully agreed by and between Israel and Iran. So yun nga lang, nagtitiran pa rin yung dalawang bansa. Dito, Telecoms aims to capture large share in broadband market. Stock futures jump. Ayan, nakita natin hanggang ngayon, mataas pa rin. As Trump says, Israel and Iran agreed to ceasefire. Ayan. Siguro hindi pa ceasefire, kaya bumanat pa rin si Iran. Hindi pa official. Kasi ganoon naman, di ba may oras kasi na nakaset sa kanila. Okay? So, yan yung mga galawang kahapon. Yung oil price naman, nagbagsakan naman. So, nag-plunge naman siya ng 9%. Nag-pump siya ng isang araw dahil doon sa pag-atake ni Trump and then yung announcement, nag-drop siya bigla. Ayan. Pero malakas sila kagabi. Kaya nga, kawawa talaga si Philippine markets. No? Nilalaro. So, kung may negative news, di na-drop. Pag may good news, konting bounce lang. Hirap na hirap pa rin siya. Okay? So, anyway, bakit kaya mining? Malakas yung drop ng mga mining stocks natin. Ayan. So, patalastas ulit po yung mga gusto sumali sa Patreon channel natin. So, double check na lang. Malapit na ulit yung end of the month natin para sa cycle. So, i-check mo na lang po yan ha kung sumakay tayo mga stocks na trade natin. Okay po. So, balik tayo dito sa galawan ng PSE. Okay, hindi pa naman ganun ka-bullish. Pero good sign, di ba? Kasi kahit pa paano, is binaba natin to kahapon kasi medyo bearish yung sentiment natin. Tapos, so hindi naman nagtuloy yung, or rather, nagtutuloy pa rin siya, no? Okay. So, ilagay ko muna dito sa may gap. Tataas ko na lang siya kapag 100% confirmed na hindi na nagbobombahan yung yung ah, dalawang countries, si Iran tsaka si Israel. Meron pa rin ongoing pa rin So hindi pa fully ceasefire, 'di ba? Kasi meron pa rin sila mga pasundot-sundot na mga bomba. Okay, so bearish pa rin naman yung itsura pero syempre kahit pa paano kasi nag-bounce yung mga alaga natin. It's a good sign na, 'di ba? Kaya lang, okay. Mamaya siguro natin mararamdaman kung sa galaw ng US market. Okay. So nag-up siya ng 1.2% and 286 million at foreign sell 6,292. Medyo bearish pa rin. Siyempre kahit pa paano kasi pababa yung direction lahat ng indicators. Okay? So punta tayo dito sa mga winners. So nauna si Reg. Ewan ko kung meron dito. Nag-up siya ng 31%. Tapos si Web. Ayan, bounce ulit. 10.14%. Ganda ng galaw ni Web. So 10% si Double Dragon. Hindi ko, okay, kasama dito. So pag-usapan natin, 8.49%. So nag-bounce. Good sign. URC, lakas din. 7.56% up. BSC, 7%. Nilalaro talaga si BSC. Beta Rich, 6.78%. Si Bloomberry, okay, nag-bounce. Parang support natin MA20. 6.54% si ABA. So, ayan, nag-bounce na rin. 6.35 si PG. 6.25. Ang ganda rin ng galaw ni si PG. Merrimart, 5.88. Apollo, nag-bounce siya, 5%. Ba, gustong pitikin si Apollo natin. And then si Dito Natics, hopefully yun, 3.77%. Okay? So sa losers, Max, ayan, kinain na rin niya. Yung gain niya kapon, tapos sino pa, may volume na lang si Ma, drop ulit, pero green yung candle. 4.84%, tapos si Green, walang volume. PXP, minus 3 point, syempre maglalaglagan tomato kasi
Oil ang dahilan eh. Negative 3.72%. Emperador minus 3.23. Pero tignan mo may doji bago siya nagkaroon ng malakas na drop. Si Petron nag-drop na rin. 3.1% nag-drop down. No? And si MRC, negative 2.22%. Okay, break-even na lang yata ako kay MRC natin. Okay po. So, yun yung mga galawan sa market. Silip tayo sa global. Okay, hopefully mag-close na maganda si US para kahit paano sumabay na yung market natin. So, nag-up siya 0.78%. Dow Future 0.68 and Nasdaq is 1%. So, malakas kapon. And expectation, of course, tataas din sa European stocks, Asia. Mas marami na yung berde, no? Okay, mas marami na yung berde dito sa Asian markets. Dito naman sa crypto, ay nag-bounce na siya. Lakas ng bounce. So, 105K, 3% up si Bitcoin. Ethereum, 2.4K, 7%. Oh. XRP, nag-up siya 9%, 2.18. BNB, 638. Si Sol, 7% up, 143. Ayan. Si Dodge, 7.59%. Shiba, lumabas dito. Nag-up ng 8.16%. Okay? So, bumawi na yung market natin. Yari yung mga cut loss kung hindi nakabalik kaagad. Okay? So, quick review naman tayo dito sa trending stocks ulit. Okay, so umpisa na nga natin dito kay Bloomberry. So puro bounce tong pag-uusapan natin na stocks. So nag-bounce sa MA20. Hopefully bukas hindi masyadong malakas yung epekto ng ng pagbabalik ng bombahan ng missiles sa pagitan ng Iran at saka Israel natin. So nakasalalay talaga sa kanila yung galaw ng market natin for the week. So nag-bounce siya, good sign kasi nagkaroon siya ng support dito sa MA20 natin and namamayagpag pa naman itong mga stock natin na wala bigla yung kanilang pinaka-momentum. Ayan, so nasa bullish side ulit tayo ng RSI. Bukas na lang, tingnan natin kung may epekto nga yung gera ulit na yan. So meron siyang konting bearishness dito sa MACD formation naman natin. Wala masyadong foreigners ngayon si Bloomberry natin. So potential retest sa 6.39. Ayan. Stay ako ng konti sa bullish side ng ating market. Next, si Plus. Hirap pa rin, no? So, nagkaroon na kasi ng balita na nagkabentahan. So, balik ulit natin yung short-term Fibonacci natin dito. So, hindi siya sumakto. Baka dito yung reference niya. Ayan. So, tingnan natin kung magkakaroon tayo ng retest. Kasi may nagbenta na ng yung mga executives natin. So, not a good sign. So, tingnan natin. Hopefully, may retest tayo dito sa 52.87. And then, magkaroon siya ng Doji. Kahit, tama, Doji dito ulit. Kasi medyo bearish yung itsura pa rin ng Doji formation. Then, later on, makikita naman natin kung ano talaga yung gusto niyang galaw. Pullback na talaga palapit dito sa MA100 or babalik siya ulit dito sa bandang taas. Kapag medyo matagal siguro siya dito sa ilalim ng MA9. Okay? So, good sign kahit paano. Meron tayong 70.38 million at foreign buy and 3.49%. So, makabalik pa kaya tayo dito sa 200% gain natin sa 64 pesos naman. Okay? So, kung hindi dyan, parang mas malakas yung support dito sa 51.3. Ayan. So, kasi nandito yung yung consolidation ng price action. So, dito muna ako sa support, titingin sa kanya kay Plus, kahit na medyo bias tayo dito, nasa bear side kasi tayo ng RSI at saka MACD formation. Pero good sign to, meron siyang 70 million na net foreign buy. Next, Double Dragon. Okay, so kailangan ba naman magbalikan yung mga stocks natin. So nag-establish siya ng support dito sa around 11.8. Bumalik siya ulit. Tignan natin kung i-fill the gap yung dito sa around 13.7. So nandiyan ngayon yung parang na pinaka-resistance natin. And then later on, saka tayo magde-decide kung bullish ulit yung price action ni Double Dragon. Di kasi natin maano kung ano lang ba to, bounce lang to dahil dun sa announcement ni Donald Trump. Bukas magkaroon ulit ng bawian dahil sa ongoing pa rin naman yung gera
doon sa dalawang bansa natin. Okay? So, bearish din yung MACD formation. Pero good sign kasi may chance na fill the gap dito sa 13.54. So, nag-up siya ng 8.49%. Next, web. Ayan, wala akong makitang catalyst kay web. Bukod sa maganda laruin to kasi malakas yung galawan. So, ibabalik natin yung resistance dito sa 2.6. So, on the way siya ng breakout ulit ha. Pag nag-breakout to, gano'ng kalaki ba yung ano nito? Yun, no? So, 20% potential pag matuloy yung breakout natin bukas dito sa 2.6. Initially, 2.6 muna yung ilalagay ko na resistance. Nagiging bullish yung yung itsura niya. Nag-form ng higher low yung charts. And bumalik sa bullish ulit yung itsura ng RSI at saka kung kahit yung MACD, bullish din si web natin. Although fundamentally, alam natin mahina naman to. Yun lang, so madali lang siyang pitikin or nandito karaniwan yung mga traders natin. So 10.14%. Laki din ang bounce ni web. Next, si Converge. Nag-breakdown na to last time pero lumaban. Tingnan natin. Lumaban siya, no? Laki ng bounce niya. 4.6%. So MA 100, yung naging temporary support. So tingnan natin kung babalik siya dito sa uptrend channel natin. Ayan. So may pattern naman siya. So maganda yung nangyari sa kanya. Kahit pa paano ibabalik niya yung uptrend ng channel natin. Ayan. So nasama na rin to sa sa gera natin. So negative sentiment ng gera. Okay? So on the way siya para sa recovery. Hopefully makabalik siya dito sa MA9. Ganda na sana yung breakout niya last time pero ayun, nasamahan ng takbuhan. So 4.6% up, 19.6. And net foreign buy siya, 24.54 million net foreign buy. And then lastly, so hindi rin matinag yung trend nitong CPG natin. So after ng Dow G, nag-bounce, magkano ba itong dividends? O baka dito siya magkakaroon ng pullback. 5.77%. Malaki kasi. So up siya 6.25%. Wala masyadong foreigners. Ang pinaka-trend niya is MA20 which is broken na. So, ayan. Sakto yung trend niya. Pero bumalik siya, Sumampa ulit ng konti dito sa MA20. So, good sign para kay CPG. Galing din, no? Ilang March, April, May, June. So, tagal din ng trend ni CPG natin. So, malakas yung volume niya ngayon, 19 million, no? Talagang din siya, pinush na umakyat yan. So, good sign, no? May chance pa ng breakout for the coming few days. Okay, so yun lang muna yung ating review dito sa market. Medyo 50-50 yung natin kasi sabi ni Donald Trump, ceasefire. Pero in actual, naglalaban pa rin naman yung dalawa. Ayaw walang gusto mong bigayan na, di ba? Sa kanila. Pero malay mo, may follow-up na ulit si Donald Trump. So, abangan natin na mamayang gabi. Kasi yung futures ng US, okay siya eh. Medyo malakas yung refresh natin para makita natin yung futures. Medyo malakas yung yung futures niya. So parang hindi niya masyadong pinaprice in yung nangyari na bombahan ulit doon sa dalawang bansa natin. Okay po. So yun lang muna yung ating review. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Calabi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.